Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa gihapon dalayaw ng Ginoo nga may ari na makitaliwat kay gyonan nga makabalik kag mangin kaupod ninyo sa sining aton nga pagtuon kag dalayaw ng Ginoo nga sa diin mangin kaupod ko naman kamuliwat kag I know nga hindi mahapos ining aton nga ginatun-an bangod nahanungod ini sang future kag madamo man sa mga katawhan nga lain-lain ang ilang paghangop sini. Nahambal ko sa inyo nga may ara-apat ka bantog nga theory na hanungod sa pag-interpret sa Book of Revelation. Amo ni mga futurist, which is I am, in that group of futurists na gatuo kami. Halin sa chapter 4 sa Book of Revelation to the end is future. Kaga madamo sa mga prophecy kasubong sa naton anta sa Ezekiel chapter 38, yan ni Daniel ginatawagan 78th week of Daniel, ina mga hitabo sa future. Ti siguro makabig naton nga may ara man nga iban nga lain man ang ilang pagtuon sila bangod siguro sa lain man nga grupo sila nabilong, no. Usually ang mga Protestant, no, kay ti kung hindi ka lang magpati sila ang Baptist di man niya Protestant mo, pero mga Protestant ang ilang pagpati sa parte sa kaluwasan, sa church administration kag parte sa mga things to come, medyo siyempre lain-lain kay lain sila nga grupo. Kag siyempre may right man ang kada isa, no, ti ato niya respetahon tala na kung ano man yang natawag nga theory na hanungod sina ang Ginoo lang ng mga judge sa aton. Kay to be honest, no, hindi lahog-lahog ning ginawalita kay ti kung lain-lain ang aton nga tudlo kag lain-lain ang pagpati, hindi masiling talang natudlo ta palariho, no. Botambalon ka kung insakto ko ang iban sa lae kung insakto sila ti ako man sala. Wala naman guro dapat debatihan da. Siguro ang point da maga-decide kay iya ikaw abyan kung ano ang imo tuuhan. Abi kung di ka magpati sa Bible, ti imo na ya right. Kung di ka magpati kay Jesus Christ, imo man na right. Kung hindi ka magpati ng mga hintil kita kay bimo Hudiyo ta, ti imo man na right. Pero nakasiguro kayhan, amo na nga mga usisa ta. Kung imo ya pagpati nga may mga propeta pa mga abot o kung mga grupo nagatudlo amo na sila insakto gid yang manunudlo kag dira ka ma-join, imo gid na right. Pero pandumon mo nga ang konsekwensya ikaw man ang mag-aani. Di ba? Di siyempre kung nagatudlo man ako sang sala, di anihon ko man ang konsekwensya sang akon ginatudlo. Imagine I've been teaching the Bible for almost 47 years, no? Up to this day. Di imaginable na. Di ano nga dako nga salabton ko man sa Ginoo kung madamo man ako sa mga kalag nga ginpatalang. Abi ko nang ako ginatudlo nga akong doctrine hindi insakto. Di siyempre kung di damo man ang nadalahig, ti sino ang mag-aani sina? Ako, manabat mo ko sa Dios. Ti kami tanan di balagi nang bali Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 nga kon lain nga mayong balita ang aton ginawali. Ano kuno kita? We will be cursed. Ang word dira sa Greek anathema. We will be cursed by God. Hindi ang tao ang naga-curse, kundi ang aton Dios ang pakamalaot sa aton kay tiyamak mo nga ginhatag ang mayong balita tapos lain ang ginawalita. Abi ko naghambal ang Ginoo lakat ang iwaling mayong balita kay ang mayong balita amo nang mayong balita nga ginwali nila ni Apostol Pedro, Pablo, sila ni John, ang tanan nga nagasulat sa New Testament, no? Tiyan mo na kung paano mo mabalaan, pamangkuti ano na pastor ang mayang balita nga dapat iwali, pamangkutin mo ko bi. Basa ang Book of Acts kag imo lang tawon kung ano ang mensahe nila ni Apostol Pedro. Kasubong kay Apostol Pedro, di ba ginawali sa chapter 4 sang Acts. In fact, ginwali adra gid yang nahanungod sa natabo kay Lord Jesus Christ. Amo man ina si Apostol Paul, ginasugid nila gid ang ginhimo ni Kristo. Sa bagay ti dragari sa Acts chapter 4 ginhambalan ni Pedro mga Hudiyo nga ti amo ni siya inyo ginlansang ang ginpatay, pero siya ang Messiah, siya ang chief cornerstone. Ti karon madamo sa mga tao gapati nga si Peter ang pundasyon. Ti hindi si Christ ja po ang pundasyon ginambal gina ni Peter mo. Wala gani nag-claim si Peter, si Apostle Peter sa Bible nga siya ang cornerstone. May ginatudlo sa iya nga cornerstone si Christ amo na. So sa ako niya personal pagtuon sa Biblia, halin niya sa New Testament, Matthew to Revelation, ang mensahe sang nagawali sang una-una nga nahanungod sa mayong balita nga ginsugo sang Dios sa paglakat kay sa pagwali sa mayong balita. Ang mayong balita amo nang isulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 nahanungod ini kay Kristo Jesus nga nagkari namatay sa atong kasalanan, ginlubong apang nabanhaw kag amo ni siya ang nagahatag sa aton sa paglaom. In fact sa
1 Corinthians 15, naghambal si Pablo na hanungod sa resurrection, the hope of resurrection, nga ara lang kay Kristo Jesus ang pagkabanhaw. Kung tuuhan mo siya, di ba sila sa mga taga-Thessalonians, if you believe that Jesus died and rose again, so when you die, the Lord will bring you back with a glorified body, kag ang mga buhi sabnito niya, kag magaupod kita sa iya forever. This is a comfortable message from the Lord. Anyway, natunan ta sa nagligad nga serye nato na nahanungod sa Revelation chapter 4 and chapter 5. Ang chapter 4 nagambal ina nahanungod sa pag tapos sang church age nga sa diin pangwaon sang Ginoo ang mga tumuluo kay dito kita atubang sa trono sang Ginoo, no? May graduation dito. Amo ang time nga ginatawag nga Great Reunion. The times of resurrection, kaya unagin times of resurrection, islan sang Ginoo aton nga mga lawas, sang lawas sa kasubong sa iya, nga hindi na mamatay, hindi na madunot, hindi na gutumon, and we will, imagine, we will exist forever. Kasubong sila nga lawas. Forever, imaginable ha? Ginapanumduman na abyan, no? Talantanan kita mag-exister forever mo. Galing dipindi kung diin ka nga forever. Sila sa ibang walang forever, pero may forever. Forever with God, or forever in the lake of fire without God. Di amo na gani, duwa man lang ang kalatuan ta, langit, impyerno, diin ka. Di kung wala kaya kapati sa word of God, grabe ang konsekwensya biyan. You will be separated from God for all eternity in the lake of fire. Kagin sugid sa aton sa chapter 4, nga sa diin dito kita tanan maatubang, and we will be given rewards. Ang mga crown sa ihatag sa aton, ibalik ta na sa Ginoo, kay without Him, hindi ta man na mahimo as an act of worship. So kataho mo siya pala abuton sa mga tumulo, no? Kung ikaw nagbaton kay Kristo, walay mo personal manuluwas, bisan matuod ka damo sa mga pagtilaw sa ning kalibutan nga do hindi mo maintindihan. Pero may katapusan ina. Hindi man ini ang pagtilaw pirmi, mga kaabyanan. Ang encouragement sa aton nga may tinion gid nga matapos initanan. Sa bagay ang matahom dira, ang exciting part, because it will happen in our days. Di amo na ganing akong prayer tani, no? Ngayon kwaon ta sa Ginoo bala, danay na lang tatanan sa rapture, no? Tanan kita nga mga tumulo, dala na dang malasakit nga i-preserve kita sa Ginoo, kag kwaon kita dungan. And then dito kita makaupod sa iya sa chapter 5. May isa dira ka problem nga aton na kita nga wala sa makabukas sining seven-sealed book, kag bangod sina naghibi si John, pero nagsilin siyang isa ka elder nga hindi ka maghibi kay may ara nga takos nga magbukas sini. Amo na nga aton Jesu Kristo, the Lion of the tribe of Judah, from the root of David, the Lamb of God, which taketh away all our sins. So ina nagarepresenta kay Lord Jesus Christ. So ginambal ko kahapon, o kung sa nagligad niya serye naton, nga ining seven-sealed book, amo ini actually, ang yaunod sini, amo ini ang matabo sining kalibutan sa palaabuton. And so, no, kita makadto sina sa chapter 6. No, sila indri, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So, sang ginbuksan ni Lord Jesus Christ, parang dumunta, nga hindi si John ang nagbukas sina, kundi si Lord Jesus Christ. Butabalon siya ang nagpahayag sina, nga ang nauna nga matabo, no, sa sina nga time, in the future, is the opening of the first seal. Kaya ang unod sina, amo ang white horse, kaya ang nagasakay, may ara nga bow. Pero wala arrow, wala naghambal rin nga, he that sat on him had a bow and arrow. Kaya ti sa aton panawag ta, pana. Pero ang panaya sa aton, maybe, inang mayara siyang natuwag bala ng inang ginawiyatan mo kay may string, no? Kaya ginabutangan mo sang baslay. So, that's why, bow and arrow. Sa aton, ang baslay mo ng arrow. Abot, anong panawag sang pana, sa iyan ablang ginabutangan sang string. Pero anyway, kaya bangod wala siya sang arrow, it means, ini niya conquest, no, pagpanakop, hindi ni siya paagi sa away, no? Inablang pagpanakop sining rider. Kaya ining rider sa white horse, conqueror na siya mo. He went forth to conquer, no? To conquering and to conquer, and he was given a crown. Gintagaan lang siya sang crown. Actually, amo ning fulfillment sa pagkari sinitawag naton Antichrist.
amo ni siya natawag nga beast nga matun-an ta ang iya parallel sa Revelation chapter 13. Kag amo man ni siyang fulfillment sang damgo ni King Nebuchadnezzar bahin sa natawag naton na revived Roman Empire, iron and clay. Di ba liwat, no? Sa damgo ni King Nebuchadnezzar, ang gold amo ng Babylon Empire, then ang silver amo ang Medo-Persian Empire, ang bronze or brass amo ang Grecian Empire, ang tulig of iron amo ng Roman Empire, ay kalima nga wala pa matuman, amo ina ang natawag nga revived Roman Empire, kag exactly amo na siya ang Western power. Kay diin man mahalin si Antichrist. Alang-alang na siya magalin sa Muslim nation kaya wala mas pati kay Christ. Kaya butamulon sa Antichrist is the false Christ. Hindi man siya magalin sa Russia kaya hindi man sila Christian. Hindi man sila Christian nation. Hindi man maghalin sa China kaya hindi man sila kapati kay Christ. So maghalin ang false Christ sa lugar nga ginaproclaim si Christ. Kapati sila sa Christianity pero hindi man matudtuod nga may relasyon sa Diyos. Namit lang na ko, it doesn't mean kay natawag mong kaugalingon mo nga Christian, maybe nabautisuhan ka, o nabunyagan, or membro ka sa isa ka reliyon, o kung grupo, does it make you a Christian? Amo na yung Christianity nga ginhimo uro yan, sang emperor sang Rome, nga ginproclaim niya ang Christianity as a state religion. Pwede balay na, no, nga iproklamar mo ang natawag nga reliyon, mas likabi kung ikaw ang hari, amo ni ang reliyon ta ha, amo ni ang proklamahon ko, wala sang isaya ka tao nga maka-proclaim sa natawag nga bahin sa Ginoo nga himuon mo ang tao nga Christian. Di paano ang iba naging Kristiyano? Kaya kung mabunyagan ka, Christian ka na. Amo balay na pamagi sang natawag nga Christianity. Actually, ang Christianity sa Biblia na tudlo ya, may personal nga relasyon kaya sa Dios nga Amay, paagi sa pagbaton sa iya bugtong nga anak. Kaya bisan nabunyagan ka, kaya niintra ka sa madamong reliyon, nabautisuhan ka, nagatuman ka sa mga sakramento, kasuguan, mga laws, nagdalandira, ga-observe ka, kagapakabuot ka man, it doesn't make you a Christian. Kaya muna nga isa ka mga subo, kaya ang Christianity, daw nadula ang iyang gahom, kay bangod nga, ang nagadala nga tao, ang natawag iya kaugalingon nga Christian, hindi man ang gawi iya pero kay Kristo Jesus. Deklarar mo lang na iya sang emperor, ang Christianity, does it make us a Christian? So, ang ining rider sa white horse nga nauna, by the way, kung imo basahon ng Book of Revelation, may duwa diri ka mention sang white horse. Ang isa, amo ni sa Revelation chapter 6. Ang isa, ara sa Revelation chapter 19, no? Naginhambal din ang nahanungod sa white horse. And there is no other one sa sinang white horse, kundi amo si Lord Jesus Christ. Aton balalang tawon diri, no? Dira sa verse 11 sa chapter 19. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judge and make war. So mabasa mo dira nga sang open, no? Sang kalangitan nag-open sa Revelation chapter 19. Inaya dira na naya sa katapusan nga bahin sa 7 years. May white horse man dira, pero ang kasakaya ginatawag sa iya Faithful and True. Tisino ina, there is no other one than the Lord Jesus Christ. Kasi linteri sa verse 13, he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Okay? So, ang ginahambal there actually is no other than the Lord Jesus Christ, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, kung ikumpara natin ang Revelation chapter 6, no? Ang chapter 6, kag ang chapter 19, makita mo lain-lain gid ya, no? Lain-lain gid niyang Isaya. Butang bulon ang white horse diri sa Revelation chapter 6 talks about a different emperor or conqueror than the one dira sa Revelation chapter 19. No doubt ang Revelation chapter 19 nga basa ta kay na amo niya si Lord Jesus Christ. Kag iniya sa chapter 6, ang white horse diri may bow pero wala aro. Kag gintagaan lang sa sang crown, hindi man iya kay sa Revelation chapter 13 gintagaan lang siya si Antichrist sang gahom ag authority ni Satanas, sang dragon, which is Satan actually, and he went forth conquering and to conquer. So amo na ang iya obra, amo na gani nga na tun-ana nato na sang nagliligad nahanungod sang movement sang Western world kay diin bala ang programa nga one world government,
one world religion, ini tanan lang nga one, no? One currency, ang tanan na lang one police, one policy. Di naghalin na siya nga movement. Hindi bala sa Western group, sa Amerika, sa Europe, no? Kay amo ina siya actually inatawag na revived Roman Empire. Ti amo na siya nagapost, nagakonquer in a peaceful way. Kay man ti anong ginagamit sa Western world niya ikongkiro ng kalibutan, even though gagamit man siya sa armament, but mostly paagi sa religion, sa ekonomiya, di ba? Amo na ginagamit niya. So subong ko yung ulang tawon, ang questioning Western world nagapadayon, nagapadulong o kung naga-move no towards the kung halin diri sa west kadto sa eastern part. Di dala sa dira ang problema subong sa Ukraine kisa China no. Sige pang linaway gyapon kay ti na istoryahan naton nga ang isa sang reason according to the Bible kung nga ang naga-react ang natawag naton Northern Confederacy kay bangod gina-threat siya nga dapat no nga ang threat dra nga maentra sa North Atlantic Treaty Organization ang mga countries nga tupad niya nga could have been mga alay niya. So even though hindi nabalaan ang mga detalye sini, pero eventually nabot ang time nga ang Russia magatipon kag tipunon niya liwat ang iya sini nga mga alay nga na-mention sa Ezekiel chapter 38 ara dira ang Tugarma which is Turkey, Gomer which is Eastern Europe, maybe some of them madalasan na ito but iban sila kwaon gid sang Russia and they will attack in the north parts of Israel. Kag dira sa Ezekiel 38:39 makita mo ang future sang Russia which is actually in 39 maguba gid. That's why nga silinderyo balik na dibla sinabasa ta sa verse 2 amoy na ang white horse amo na nauna nga seal. Ang kadua nga seal sa verse 3 and when he had opened the second seal I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Take note, hindi ba na tudlo ta sa natawag na to Ezekiel 38 and 39, nga ang Russia ma-attack sa Israel when they are at peace. You remember that? Basa liwat, no? Ezekiel chapter 38, the whole chapter and 39. Kaya actually, ang timing sang attack sang Russia kaupot sing alay is when Israel is at peace. Kwaon nila ang ilang mga walls, no? Sa ilang mga villages. Kwaon nila mga barbed wires, ang mga wire dira nga ginbutang nila nga naga-prevent sa mga Muslim sa mga Palestinian nga magsulod. Wala na. Buta balon in the future, masettle ang kaawayon sang Israel sa iyang mga neighboring Muslim nations, maybe sa Palestine. Pero hindi na lahog-lahog nga matabo without the force of the Western world, kag without the leadership of the Antichrist. Kaya according to Daniel chapter 9 naton anta, ang isa sang project ni Antichrist nga mahatag siya sang covenant for Israel for 1 week, for 7 years. Peace treaty. Pero gubaon niya ni in the middle of the week. Amo na nga klaro kung di mo lang tabla klaro kayo ginhambal sa Bible no wala ni sila yan sumpakil o kung wala naga-contradict kay suno sa damgo ni King Nebuchadnezzar sa prophecy ni Daniel chapter 9 kay Revelation chapter 6 nga una gid si Antichrist ikongkiro niya kalibutan pero ang second beast no nga amo siyang Russia silindiri ano kuno power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. So, kinahanglan may ara nga peace. Paano mo i-take ang peace kung wala peace? That's why, amo na gani nga klaro sa ginhambal sa prophecy ni Daniel, nga may ara gid nga peace, di ba? He will confirm the covenant with many for 1 week. Amo na siya si Antichrist. Nga tagaan niya sang peace ang Israel, so makapatawahay ng Israel kasi nila, why not a problem, but suddenly, umanahambal ni Paul bala, when they shall say peace and safety, sudden destruction will come. So kung iaangot mo ni tanan, isa lang inatumo dira, kagin reveal sang Ginoong maabot ang time nga sa pag-reign ni Antichrist hindi magdugay ang iya nga paghari. Sa bagay no, naginhambal ri gani sa aton sa scripture nga ang paghari ni Antichrist pila hambal diri sa Revelation chapter 13. Kung imo dira nga basahon, okay, sila diri sa verse
5 sang Revelation 13, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue, pila ko no? 40 and 2 months. 42 months. Di pila ang 42 months? That's 3.5 years, di ba? 1260 days. So, ina makita mo mga number dira sa Book of Revelation, 3.5 years, 1260 days, 42 months, isa lang natumo din na. Ina ang time maginhatag lang sa Ginoo sa kay Antichrist sa paghari siya ng kalibutan kung magkari siya. So, limited magani, no? Ang natawag naton tsimpo ni Antikristo. Bangod nga sa dira, pagkakubaon ni Antichrist, ang natawag naton nga covenant niya sa Israel. So muna nga ang second horse, no, that was red, the red horse, ga-represent ina sang war. So amuna ang madason sini nga hitabo sa kalibutan makabyanan. Bangod sang pagpanakop sang western world, kay dapat ma-revive gid niya ang natawag naton Roman Empire, kag matuman gid niya literally ang damgo ni King Nebuchadnezzar. Di masiling kaara ka naman, literally, kay iba niya wala pati sang literal nga fulfillment. Now, dyan ay ka. Ang damgo ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, symbolical to kung literal. Di ikaw lang mag-answer dira. Pero actually, literal Kaya ginahambal to ni Daniel na nanungod gid sa kingdom mo. Kingdom ni Nebuchadnezzar, naging perde sa Medo-Persian, naging perde sa Grecian Empire, sa kay Alexander the Great, and then perde sang Roman Empire. Kag ang Roman Empire ang two leg of iron na tabo ina hasta nadula siya sa mga 400 anyo domini. Te may duwa pa ka nabilin. Ang natawag naton revive Roman Empire, tag ang kingdom ni Lord Jesus Christ nga mo tong stone nga nag-igo sa tiil sa tong imahen kag nadula. Te masiling ka nga ang duwa nga nabilin simbolikal paano binakaron, ang sugod nga apat literal. Ti ang duwa simbolikal, hindi butang balon niya nga matuman ginaya literally. Amo na nga ang movement sa kalibutan karon mga kauturan, kung i-update mo pauna-una kaglang taon nag-movement nga may World War 3. Amo na gidang pamangkot, no? Kaya halos tanan nga sa mga false prophet hambal gid man nga may World War 3, may ara gani nga nag-warning sa Facebook nga sila nila. Kita mga Pinoy, mga Hudiyo, kita mag-aman ng alaan kay maabot ang World War 3, pero hindi ta pag-atakihon sang China. Kaya ang China, bata man na sang sila nila, upod man na sa kabataan ni Abraham. Paano naghalin sa kabataan ni Abraham ang ukon ni Shem, ang mga insik, kay sila nila, miguhon ta sila, kay bangod nga, hindi niya kita kontra. Kay taga-Asia, kita mo, titanan nga taga-Asia sila nila, mga Hebruhanon. Ambot lang, kaya ti mga Hebruhanon, hindi niya sila nga simbolikal lang niya nga rasa, naghalin gid na iya sa kay Abraham. Ti, kumasiling ta, nga naghalin ta kay Shem. Kaya itoon maganda, no? Si Japhet sa north, si Shem sa middle, si Ham sa south. Amo na nga si Abraham, naghalin gid na sa kay Shem. Ti, pamangkot, ang Pinoy, ang Asia, naghalin man sa kay Shem. Kung di mo lang tawon niya, ni ato niya rasa niya, kuha na niya, saksak sinagol na niya. Tiyang ginuga, hambalya sang pure nga mga Hebrew, kag pure nga mga Hudiyo, kag pure nga mga Israelites. Kaya ang Israel gada niya, hindi kaya pa intrahon, kung hindi kaya Israelites. Amo na nga, hindi sila magpakig-angay, pakigbagay sa mga Samaritanhon. Kaya man nga, di kay laya gina-preserve nila yung ilang rasa na. Amo na. So, in a way, kung di mo lang taon inang fulfillment sang maabot, no, nga natawag naton kingdom, pagagubaon na sang red horse. Amoy na nga pagkatapos sang paghari ni Antichrist, niya ginambalita ni 7 years, sila sa Ginoo, hindi ka 7 years, 3.5 years ka lang. Gibasa ta sa Revelation chapter 13. Because Russia will attack and will take that peace from the earth, and they should kill one another. There was given unto him a great sword. Di ba natin anta sa Ezekiel 39? Imagine lang ila armament, no? It will take 7 years to burn and to cleanse the land. Ang ilang mga bangkay, it will take 7 months, no? To bury them in the valley of Hamon-Gog. Ini nga prophecy makabiyanan. Ining seal nga natawag ini, duwa pa lang ka seal ato naton. Ang balikon tayong katatlo sa next tang episode. Pero literal, hindi makabiyanan matabo Gin-reveal ini ni Lord Jesus Christ. Ngayon sila siya, nakakabalo siya. O siyempre siya, ang Diyos mo, kabalo siya sa talan nga hitabo. Amo na gani ginsulat diri sa kasulatan. Kag wala ba sulay, pila kadlaw makabiyanan. Kaya na-reveal ini sa aton.
So pamangkot anong himuon ta? Ay himuon ta nga mapati ta sa ginhambal sa Ginoo mapati ta sa Word of God. Kung wala ka nagapati sa Word of God, budlay ka kumbensihon. Kaya kung hindi ka magpati sa Bible, I believe hindi ka man magpati kay Jesus Christ. Hindi ka man magpati sa Diyos. Hindi man pwede nga mapati ka sa Diyos nga hindi ka magpati sa Biblia. Ano biya ang hambal sa Ginoo kung may Diyos kayo napatihan nga wala sa ginhambal? Amoy ini pulong mga kabyanan. I plead with you. Kaya nga akong obra diyan, hindi man siling ganiya nga magluwas sa imo, hindi ko kaluwas sa imo. Mag-join ka din sa among grupo, hindi ka man maluwas, bisan magbaptis ka. Kung hindi mo pagbatuno ng mensahe sa kasulatan, nga amo si Kristo Jesus lamang ang dalan, kang maturan, kang kabuhi, hindi ka makaabot sa iyamay, sa aton amay sa langit, kundi ka magbaton kay Kristo ng imo personal manuluwas. I pray nga sa iyo nimo sa pagupod sa aton, kay aton ni katunan sini nga serye, ang ining natawag nga 7 seals, ano ginpahayag sang Ginoo, mapatihan pala naton siya kung hindi diin nabutang ang pundasyon sang aton palaabuton kay dira na balhag sa Biblia. Actually ini aton ginabasa ginaton Andre no gisulat pa ini ni John the Beloved sang 100 Anno Domini, pila na ka mga linibo ka mga tinuig, or maybe 100 years, pila ka mga years no nga ini siya nasulat. Meaning to say nga Ginoo naghatag na sang ang iya nga pagpaandam sa aton, ara na lang sa aton na biya na pag-decide. If we believe that Jesus died and rose again, God will resurrect you and to be with Him forever. Amo na iya promise. Salamat gid sa pamati. Tubtod sa madason naton nga episode. God bless you.